Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning o good morning night. Saan man kayo naroroon, ako po uli ang inyong abang lingkod, JDB. Alright, at pag-uusapan po natin ngayon, ah, baste, ito ho kagulat-gulat, no? Bukod sa hindi na nga nakapuno ng covered court, Diyos mio, basketball covered court, ilan pa yung mga imbitado? Wala bakit ba hindi sila nakapuno na naman? 'Di ba ang sabi may concert pa nga daw. Tragis na 'yan. Sino ba mga tumugtog sa concert nila? Salabat is life. Alright, eto'y nakakagulat. Si Baste, pinahiya si Bongo. I will tell you the reason behind. Bakit niya nagawang ganyan rin si Bongo. Diyan sa Maisog Rally. Okay? Tsaka pinuri pa si Risa Ontiveros. Putragis. Ito pala kanyang Lodi. Anong dahilan? Bakit? Diba? There must be something. There must be a reason, diba, for that. Okay, kasi sabi ni Inday wala talaga akong respeto diyan kay ayoko talaga diyan kay Ontiveros. Wala akong talaga respeto. Tapos si Basti taliwas. Talagang inalagaan ng kanyang tatay. Bago ko i-play yung video, no. Alam niyo ba, may binalita sa akin. Dati pa, panahon pa ni dating Pangulong Duterte 'yon. Meron daw pala itong mag-asawa, si Zimmerman, na ampon. No, ampon daw. Yung ampon na yun, kasama talaga nila. Kaya lang, nung biglang, malaki na rin at namumuhay ng simple, yung tao, biglang nawala ho sa eksena nang sumulpot. Eto pong si Bongo, na anak ng isa sa mga pinakamayayamang inchik sa Davao City, na naging kaibigan din ni Diggs at nakasalo ng sangkaterbang mga project, hindi ho ba? Naalala niyo yun? Oh. Ngayon, mukha atang may bitterness si Baste dahil naalala ko rin noong panahon ng papel de Hapon, panahon po nung presidente pa si Duterte, hindi ba't nabalitaan noon at kinonyatan pa nga namin etong si Bongo dahil sila Inday Sara, ang mga anak, mga magkakapatid, hindi po basta-bastang makakommunicate sa kanilang tatay without the approval of Bongo. Kung binabanatan ngayon si FL Lisa, mas matindi ho noon dahil si Bongo ang may hawak ng susi ng susi ni Digong. Kumbaga, robot niya si Digong, siya yung nagpapatakbo. Ganon. So, hindi sila makakonekta sa tatay nila. At yan ay balitang-balita noon. Siguro, magagaling lang kaming sumangga. Kaya hindi ganon yung nabalitaan yun. Pero nangyari ho yan. Nabuking na si Bongo talaga. At yun ang nakikita kong isa sa mga dahilan. Kung ito man ay hindi technique, kung ito ho talaga ay personalan. Etong sinabi ni Baste, dahil parang lutang kagabi habang nag-i-speech. Tapos pilit na ginagaya yung tatay niya. Pati mura. Sabi ni Hermie, akala ko ba gusto ni Baste manatili ang unit team? Lutang Ewan ko bakit lutang kagabi. Ewan ko, nagtaka rin ako Pati yung mga vloggers nila, maririnig mo sa background, putang ina, paano ba naman ito? Ba't ba mabanatan si Bongo? And for sure, deleted na yung mga part na yun ngayon. Eto, pakinggan natin si Kolokoy. Ikaw, Bongo. Kala ko Bong Marcos. Bongo, eto nirekta na. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung mga yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Ano kaya yun? Teka, matanong ko lang kayo. Putik, naghiyawan agad sila, no? Kasi frustrated sila kay Bongo. Pero, meron bang ginawa si Bongo? Meron
bang ginagawa si Bongo? Anong pinagsasabi nito? Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Kami rin. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Yun, nako, napabilib pa. Mukhang interesting ito Bakit kaya? Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Alam niyo, totoo yun. Totoo yun. Parang napahiya si Harry Roque doon, ano? No, sa tingin niyo? Kasi si Harry Roque dati, 2015, anti-Duterte. Sinasabi niya, totoo, wag yan, mababata yan! Mamamatay tao yan! Kasi tropa pa niya si Leila de Lima di ba? Tapos nag-kongresista. Nung mag-kongresista, alam yung style ni Daddy Diggs, kapag kalaban ka, para hindi ka na magngaw-ngaw, bigyan ka ng trabaho. Tinanggap yung trabaho, o yun, ngayon. Hindi na po nagngaw-ngaw ng anti-Duterte si Harry Roque, pero siya na po ang isang dakilang alingaw-ngaw. Grabe. Di ba? Daig din pala ni Risa Ontiveros, ni Risa Baby. Kaya sabi, natawag kong Risa Baby Oo. Kasi, ganun talaga, consistent si Risa. Di ba? Kaya sa lahat naman ng mga consistent, isa lang ang ayaw ko talaga. So, na opposition, Kiko Pangilinan. Never kong binoto yan. Isa lang siguro nung magkonsehal dito sa District 4. Kaya lang wala talagang ginawa, kundi pag birthday magparamdam. Nagpapasara ng Araneta Avenue. Wala na, yun lang. Papaparty. Pasok, tuloy ulit, beste. Pero, you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Yatag na ipakita sa MUA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Okay. Yun. So sabi ni Sir Engineer Rodolfo Reyes, Sir JDB gusto niya, siguro banata ni Bongo ang Marcos admin. Hindi niya alam na re-electionist si Bongo. At alam ni BG na mabaho na ang mga Duterte. Aray ko. Tama rin naman si Argo, nagiging trapo. Hindi lang in short. O lang sa loob ng 6 na taon. Ano ba pinagmalaki lagi? 'Di ba? Mr. Malasakit Center. Kaya naawa tuloy ako kay Bisdak nung nagdiskusyon kami. Dinaan na lang sa laki ng ilong at hiyaw-hiyaw. Akala ko aatakihin sana sa puso Kaya sabi ko, tayo walang kwenta kausap ito. Hiyaw na ng hiyaw, nangi-intimidate na. Nagtawag na ng mga Muslim. Para namang hindi ako naiiba sa kanila. Kala niya, di ko kabisado yung batas ng creation ng Malasakit Center. Ngayon, alam ho kasi nila, ganito yan Tama yung mga nagsabi rito na this is some kind of a reverse psychology. Etong ginagawa na to ni Baste. Diskarte ng mga Duterte. Kita nyo sudden shift of mode ni Digong, tapos etong si Baste, na julalay ng kanilang tatay, ng kanilang pamilya, biglang binanata ng ganyan. Diba? Na daig ka pa ni Risa Ontiveros, consistent, ikaw, wala ka. Kasi hindi bumabanat. Naiinggit lang si Bongo kay Amy Marcos. Diba? Si Amy, addict din sa Ikes. Si Bongo naman, sasawsaw sa Ikes. Magpapa-Jollibee ng mga nag-serve doon. Pero gusto niya i-mention pangalan niya. Nung hindi i-mention, nagalit. Inaway, 'di ba?
sinita yung taga DSWD, anak ng putya talaga. 'Di ba? Yan ang mga politiko. Hindi totoong bisyo ang tumulong, 'di ba? Kung tumulong, perwisyo ang kapalit, boto. Ngayon, dahil po alam na po natin ngayon dahil sinabi niyang ito, maliwanag na maliwanag, ramdam na ramdam po ng mga Duterte ang sigaw ng sambayanang Pilipino, lalo na ng mga pro-administration na lahat ng mga Duterte minions, ng mga kandidato, yung mga Manchurian candidate, nakabalahibo ng mga Duterte, ay ibasura natin sa 2025 midterm election. Mula sa LGU hanggang sa Senado. Ngayon, dahil po alam nila na ito po talaga naman ay magiging epektibo, nako po, ramdam nila eh. Nilalangaw yung mga maisog rally nila. Kahit na alam nyo, si Bongo, hindi po niya kailangang magpupunta dyan. Bakit? Madidisgrasya ang kanyang kandidatura. Ganon din si Amy. Si Amy Duterte, Amy Marcos. Ganon din. Hindi nila magagawa yan na pumunta dyan. Pero, after ng eleksyon, pag pinagbigyan pa natin, maniwala kayo, baka sa maisog rally pa, sa mautog rally pa sila, magpasalamat. At nakabudol na naman ng boto ng mga loyalista at ng mga pro-admin, yung mga supporters ng administrasyon. Yung mga pro-government. 'Di ba? Lalo na sa sangka-Kristyanuhan na nakakaintindi ng turo ng Biblia na igalang ang mga palatuntunan, ibig sabihin yung mga pamahalaan ng yung gobyerno. 'Di ba? Putragis. Sinong maniniwala dito na talagang lodi niya si Risa Ontiveros? Risa Ontiveros talagang consistent sa kanyang mga paninindigan, paniniwala sa pagiging opposition. Pero yung etong isa, si Baste, na pupuri sa kanya, well, he was actually challenging Bongo. Maging consistent ka na alagad namin. Bagay ho na isang malaking kabubuhan para ho kay Baste. Sabi ko nga, lutang to ah. Hindi ho tama na i-demand niya si Bongo na umayon sa ginagawa nila at ng tatay niya. Kung ang tatay nga niya, medyo nagbabago ng tono ngayon habang lumalapit ang eleksyon. Bakit? Kasi nga ho, kailangan nilang makauto ng isang katutak na naman ng mga Pilipino. Baka ho makakalahati man lamang sila ng 31.6 million ni PBBM. Di malaking bagay. Tapos pagka nakapanalo na, because the first and foremost, ang kailangan nilang manalo, kailangan nilang magsipanalo ang mga pro-China, lalo na sa Senado at sa Kongreso. And after that, kung ngayon pa lang nadidemonize na ang Marcos administration, yari yan kapag nangyari na manalo, kapag nagtagumpay ang kampo ng dilim. Ang kampo ng China na naghahasik ng dilim dito. Alam niyo ho, ang nangyayari sa atin, maliwanag na ang takbo ng politika natin dito, nasa na tayo, parang there's a godfather na merong ganon, yung may mga tali. Tapos yung gobyerno natin is the puppet, yung dal na gumagalaw, depende po sa control. 'Di ba? O kaya parang nire-remote control. So, there must be somebody designing all of this na siya pong nagtitimon sa galawan. Kaya lang sa ngayon po, halatang halata dahil si Duterte, si Digong, is very predictable sa totoo lang. He is not a good strategist. Inimbento lang ng mga vloggers yon. At binitbit na po naming lahat na siya po ay good strategist. But in fact, siya po ay very, very predictable. Hindi ba't noon bumilib kayo sa akin kasi napipick up ko ng maaga ang iniisip ni Duterte? Hindi po mahirap yun sa akin gawin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, obserbahan nyo lang ang kanyang behavior, yung previous na ginawa niya, makikita nyo na gaano siya kababaw, gaano siya kalalim. Talagang very predictable po si Duterte. Hindi ka mahihirapan na mag-analyze sa kanyang ginagawa. No. Kaya itong tiradang ito ni Baste, nako, ito ho, sabihin natin
bahagi lang ito ng isang malaking ah, plano o malaking drama na kailangan makapanalo, makabalik sa Senado etong si Bongo. Kasi kahit hindi po bumanat si Bongo kandidato po ng China yan, future president yan. Magiging ano yan Sara Bongo yan sa 2028. Hindi ho totoo na mangyayari ang Sara Aimee. Hindi magaganon yun. Imposible na yan. Siyempre, allergic na ang mga loyalista. Meron ding mga political strategist ng mga yan na nag-iisip at nagsasabi sa kanila, it can't be Aimee, Sara or Sara Aimee. That's no longer possible. Bakit? Kasalanan ni Digong Dahil sa confidential fund na ulol, nangaway ng presidente ng Pilipinas, 'di ba? Dahil lamang si VP Sara, ang anak niya, tumakbo na vice president. Nagalit, sinimulan ng siraan si PBBM noong 2021 na adik, 'di ba? Naggawa pa sila ng black propaganda na merong magazine, fake naman pala. Na-debunk natin, fake yung magazine na yun. Walang ganong interview. At dahil hindi nila mapabagsak-bagsak, ginamit na nila ng tuluyan. Ginawa na nila ngayon, pulburon. Wala pa rin nangyari. Ang posible ang magiging malakas pong tandem dito niyan sa susunod na sa 2028 na kanilang iiwasan talaga ay yung mga kandidato, mga politiko po na uusbong at maninindigan laban sa ginagawa ng China sa atin diyan po sa West Philippine Sea. Hindi po tayo galit sa China, hindi po tayo galit sa mga Chinese, sa mga Incheck. Hindi po tayo galit sa kanila. Naiinis tayo at nagagalit sa polisiya ng Partido Komunista ng China na nasa kapangyarihan sa mainland. Na siya hong nagbabanta ng kaguluhan at papatulan naman ng Western countries. Talagang ganun. Sabi ko nga, pag nag-away ba yung mga yan, mapipigilan mo? So stop asking me, are you in favor na magitayong battle zone? Laliman niyo po muna yung pag-iisip. 'Di ba? So, doon po lahat yan. Nakapaloob yung biglang pagbabago ng tirada ni Bongo. Kita nyo naman yung mga miyembro, yung mga alagad ni Kibuloy. Kasi yung dumadalo po diyan, kaya po yan nilangaw. Mga miyembro lang din ni Kibuloy. Hindi nyo napansin yung mga banner nila, pare-pareho lang din. Pare-pareho lang ang mga banner nila. Tingnan nyo to. 'Di ba? Isa lang din yung sigaw nila. May sinisigawan silang hostess siya. Hostess siya. Diba? Pati yung mga banner nila, pareho lang din ang itsura nun. BBM resign, 'di ba? Puro ganun lang. Kung ano yung binitbit nila roon sa Liwasang Bonifacio noon, yun din ang bitbit nila palagi hanggang doon sa Davao. So hakot talaga. Plus yung mga member ni Kibuloy na dinadala diyan sa mga venue, yung mga residente ron sa lugar na yon, na iilang piraso lang naman. Kokonti lang. Di ba? Akala nila magiging ano yan parang diwata. Diwata Pares overload na hype ng mga vloggers, dinudumog. May mga vloggers silang bitbit. Naku po. May mga record pa ng pambubudol. Mariosep. Nasa pera ha? Ilan sa mga yan? Tapos nag-aaway-away pa. Sila rin. Yung mga bisdakerots at saka etong mga bangasero. Yun daw. Yung banateros. Yun. Sabi sa akin ng friend ko. Nag-aaway-away sila. Ay nako, ito pakinggan natin isa pang katarantaduhang ginawa ni Bastidon. Nagmumura si PBBM. Ano ba ang sabi ng tatay niya? I'd like to greet my brothers and sisters from Angeles. Stabilized government. Ito. Naman itong it's not out to destabilize government. It's not asking for the ouster of anybody, including the president. Di ba?
This is not asking for the ouster of anybody, including the president. O, yun ang sinabi ng tatay niya. Ano ginawa nila? Anong ginawa pinagsasabi nila? Lalo na rin itong anak. Tama talaga. Yan Tama ang talaga. wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Kamusta naman yung kamusta naman yung EJK ninyo? Nung EJK nung panahon ng tatay nyo. Alam nyo, sabihin natin na yung mga napatay nung panahon ng war on drugs, Digong. Sige, sabihin na natin, yung mga napatay talagang hindi maiwasan ng laban. Okay! But, nagkaroon ba ng totoo? Kasi nasa protocol yan eh. Nagkaroon ba ng investigasyon? Kung merong investigasyon, nasaan ang 3,600 folders na hiwa-hiwalay na katibayan na nagkaroon ng investigasyon? Wala. Oh. Tapos sumisigaw ng hostess siya. Kaninong hostess siya? Hostess siya. Kaninong hustisya ang isinisigaw nyo? Kanino? Kay Duterte, kay Digong. Bakit? Ganon din para kay Kibuloy. Ba't hindi nyo pa sinama etong si Senior Aguila, taga Mindanao din naman? Selective talaga kayo sa hostess siya, di ba? Dami mga minions. Ito yung mga alagad ni Kibuloy eh. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Ano yun? Si Badong Aratilis wala na lang mapuntahan kaya titiis na lang. Nagtitiis sa DDS, tinatakwil ang mga banateros. Pare-pareho silang hayok sa pakulay eh. Si Banat Mike, kasayaw para may pakulay. 'Di ba? Color coding pa, parang EDSA. Oh. Sige, ano naman, ayaw mo nang magpakape, hahanapin ka, welcome daw. Sus Mariosep, kahit na iniinsulto na siya eh. Basta may pakape, tira pa rin. Talagang ganun lang yun, di ba? Oh, pakinggan natin sumisigaw ng mga hostesya. Yan. Yan. Oh, kaninong kagagawan to? Huwag niyo sabihin, yung regional director. So, naiinis siya dyan kasi yung raid kikibuloy. Huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung CPNP. Alam mo, ang dami niya ngaw-ngaw ngayon sa ganyan. Kung tutuusin, dapat nga po ay nagpunta siya doon sa lugar. At siya yung bilang mayor at anak ng BFF ng tatay niya. 'Di ba? Dapat siya yung pumagitna. O na, sige po mga sir, samahan ko po ang raiding team. Oo. 'Di ba? Hindi naman lahat ng pulis yung papasok eh. Yung mga yon, pang-control lang yun ng mga miyembro. Kita niyo yung mga miyembro hostile, handang-handa. May nagtip na eh. Isipin mo naman, ang daming tao ron sa loob ng KOJC na nagsasagawa ng Don't Watch Prayer. Tapos naglabasan doon. Oh, may nagtip na sa kanila. Tapos hanggang ngayon daw balita ko, mga praning pa rin dahil nandun sa labas, nagtatatambay kasi baka biglang bumalik yung mga polis. Well, parating nyo po sa kanila. Umupo na ho si Torre. Ang sabi ni Torre, si Kibuloy, ituturing naming ordinaryong tao lang yan. Ibig sabihin nito, mas malala yung gagawing raid. Yung kapraningan nyo, itaas nyo ang intensity nyo. Baka mamaya, bigla kayong lundagin papasok sa loob, di na dumaan sa gate, yari kayo. Sige, pasok ulit, Baste. 3 rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putang ina nyo. Tangina mo rin. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan.
na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Di ba sumisigaw nila, umiyak ka na. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this, Lutang nga eh. pagkatapos na mangyari yon, hindi siguro nila nakuha Oo. yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Shoutout nga pala kay Go Philippines 3.0 sa aking kaibigan. Salamat po sa inyong pagsuporta at ituloy-tuloy nyo lang po yan. Okay? Naka 1,000 mahigit na subscribers na siya. Yun. Tsaka yung oras na hit na rin. Salamat sa Diyos. No, napakabilis. Thank you so much ulit mga classmates. Ayun. Alright. Oy, salita ka na basta. Sige. Puta, sira ulo talaga. Tinan mo mga gagong mga... ganito. Putang ina, tignan yung mga gago na miyembro ni Kibuloy. Oh, nagmura na yung mayor sa harap nila. Masaya pa sila. Ha? Pero nung dumating ang reading team doon sa KJC, pinalabas ang mga bata para makita yung mga pulis. Tapos, natruma daw. Talaga mga gago nga to. Di ba? Gago nga yung doktrina nila. Natutrauma pala yung mga bata, pero pagdating sa murahan at masamang mga makikita, ibabala yung mga bata para lamang kikibuloy. Ayos ng mga to talaga. Iba doktrina. Parang ano lang, no? Parang medyo mas marami-rami lang ito ng konti doon sa 187 na dumalo doon sa Japan na rally nila. Indoor din yun. Ayan, ang mga imported, ang mga Davaoeñas, mga magagandang Palmolive ladies.